Hi everyone! So for today's video, schedule ko nga pala ng second session ko for Glutadrift dun sa A-Beauty Clinic. At dahil nga nagluluko yung data ko ngayong araw at hindi ko masyadong magamit yung Google Map, nagpasama ko ditong sa kuhay ko na si JD. Buti na nga lang, meron na tong bagong data si JD at hindi na kami masyadong nahirapan nung nagbiyahe. Sobrang hirap kasi talaga kapag walang Google Map. And finally, nandito na nga kami sa Umiya Station after 30 minutes at maglalakad nga pala kami dyan ng 15 minutes bago makarating dun sa A-Beauty Clinic. At dahil nga 3pm pa yung schedule ko for next Glutadrift session, nagpunta muna kami dito sa Family Mart para kumain ng ice cream kasi sobrang init talaga ngayon. Katapos nga namin kumain dun sa Family Mart ng ice cream ay naisip na namin na dumiretso na dito sa A-Beauty Clinic kasi bawal malate. May bayad kasi ng 1,000 yen kapag late ka. Buti na lang napilit ko tong si JD na samahan ako magbiyahe ngayong araw kasi sobrang mahirapan talaga ako magbiyahe kapag walang data. And finally, papunta na nga kami dyan ng 6th floor para dun sa A-Beauty Aesthetic Clinic at pagdatingan namin mayroong isang customer na ina-assist. And while waiting for assistance, nagpahinga muna kami dito sa glit ni JD kasi sobrang init sa labas. Ito nga pala yung isang customer na ina-assist nila kanina pagdating namin. Bali, kailangan nyo munang magpa-appointment dito bago kayo pumunta para hindi masayang yung pamasahe nyo or transportation. And while waiting for my turn, ay na-check muna ako dito sa may brochure ng mga other services na ino-offer nila. Ito na nga pala yung itsura ko nung nasaksakan ako dyan ng Glutadrift. Bali, second session ko na pala ngayong araw. So, since second session pa nga lang pala to, wala pa ako masyadong nakikitang effect. Pero sabi naman ng doktor, after daw lang lahat ng session ay makikita ko na talaga yung effect ng mga Glutadrift na to. Bale, yung Goddess Trip nga pala yung inabail ko for the package amount of 50,000 yen. Meron ka ng 6 session. At kung nagtataka kayo kung bakit gusto ko magpa-Glutadrift kahit medyo maputi na daw ako, hindi pa ako nasasatisfied. Kaya naman gusto ko talagang pumuti pa ng sobra. Charot. Hindi naman sa hindi ako marunong makontento sa buhay ko or sa kulay ng skin ko, but gusto ko din talagang itry itong Glutadrift kasi meron siyang maraming benefits. One of the reason why kung bakit inavail ko tong Goddess Trip ay para din sa PCOS ko kasi meron akong PCOS ng ilang taon na at hindi pa rin siya nakukure hanggang ngayon. And aside from that, hindi lang siya pampaputi ng skin, meron din siyang vitamins and pampalakas ng immune system. And aside from that, nakakatanggal nga din pala siya ng pimples, wrinkles, and dry skin. And pagkatapos ko nga pala dyan ng session for Glutadrift ay naisip namin ni JD na dumaan dito sa Daiso para mamili ng wipes kasi sobrang init sa labas. Nagmamadali kasi talaga ako kanina kaya naman nakalimutan namin ni JD na magdala ng payong at panyo kaya ang ending, dumaan kami sa Daiso para mamili ulit. Actually, wala naman talaga sa plano na bumili kami ng payong dyan pero dahil nga biglang umulan habang namimili kami dyan sa Daiso, napilitan talaga kaming bumili ng payong na worth 300. Dahil nga sa sobrang lakas ng ulan ng mga time na yan, naisip na lang namin ni JD na pumunta ng Kyoto Kawaramachi para doon na lang kumain. Babasa kasi talaga kami dyan ng bongga kapag pinilit naming lumabas at maghanap ng pwedeng mapagkainan. Nandito na nga kami sa may Kyoto Kawaramachi Station at tumaan kami dito sa may mall para tumingin ng kung ano-anong pwedeng mabili. Well, actually, tinitignan pa lang namin yung mga price dito sa mall ay sumasakit na agad yung ulo namin kaya naman naisip na lang namin na lumabas at maghanap ng KFC fast food. Buti na lang, sobrang lapit lang talaga ng KFC dyan. Tatawid ka lang naman ng kalsada at maglalakad ka ng onte, around 7 minutes lang at nandito ka na agad sa KFC fast food. Grabe, sobrang lakas pa rin nung ulan nung mga time na yan kaya naman ang ending, hindi na kami nakapasyal ni JD after namin kumain dito sa KFC. Gusto ko sanang mamasyal dun sa may Kyoto River, yung sikat na river dito sa Kyoto kaso sobrang wrong timing naman ng panahon. Nandito na nga kami sa may KFC at namimili na kami dyan ng pwedeng orderin kasi sobrang gutom na din kami nung mga time na yan. Wala nga palang rice dito sa KFC kaya naman hamburger, chicken, and fries with drinks na lang nga pala yung in-order namin dyan. And after nga namin kumain dyan ni JD, naisip na namin umuwi. Hanggang dito na lang. Bye!